stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. Forevermore. Okay, hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon, at ang topic natin ay investigative judgment is biblical. Ang ating affirmative mga kapatid si Brother Denmar Santiago ng SDA, at negative naman si Brother Albert Hinkel ng Born Again Church mga kapatid. So sa ating setup ng debate, standard rules ito ng Russia TV. Yung ating 10-7 na setup, no? At 5-minute na final conclusion. At same sa rebuttal, 10-7 din. Dito tayo sa ating rules mga kapatid. Rule number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Either ito ay close-ended or open-ended question. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ako ng next question. Rule number 2, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. Rule number 3, kung hindi niya sasagutin ang tanong, magkakaroon siya ng 10 seconds na pagpapaliwanag, at yan na yung pinakasagot niya sa tanong. Okay, rule number 5 natin sa first stand, doon lang dapat magtanong sa nilatag ng katunggali, at kung tinatanggi niya ay automatic next question yan, at sir battle doon na pwedeng itanong ang lahat. Rule number 6, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay madisiplina yan. Either bawasan ko ng 1 minute or daragdagan ko ng 1 minute kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Rule number 7, bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susundan ng sunod-sunod na objection, at isang clarification lang din every question, at no objection during final conclusion. Rule number 8 natin, hindi po pinapahintulutan ang mga ataking naglalarawan sa pisikal na itsura ng ating mga katunggali. Kasama na din doon yung mga pagmumura na alam natin, no? So out of topic syempre are not accepted, so ako yung magde-decide dyan kung pasok or hindi. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, hindi ko papayagang maitanong yan kahit pa sumangayon yung kabilang panig. Rule number 10 natin, bilang tagapamigitan, may kapangyarihan akong magtakda ng alituntunin na hindi nakasaad sa mga nakasulat na patakaran kung ito ay kinakailangan. By the way mga kapatid, ako nga pala si Russia Vista. Ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth, at ako po yung tatayong moderator, streamer, timer
sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes, Mr. Moderator, sumasang-ayon. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes po, Moderator. Okay, yun yung ating kumpirmasyon mga kapatid. So bago natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna silang magpakilala sa ating mga viewers sa hindi nakakakilala. Unahin natin ang ating affirmatibo. Pakilala ka kapatid. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Muli po ang inyo pong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago. Mula po dito sa ating himpilan, dito sa Remnant Institute sa Iloilo, Haro, Iloilo. Di pa tayo nakakauwi ng Manila mga kapatid. Dalangin ninyo yung ating safety travel tomorrow evening, no? So, pabalik ng Manila. So, ang inyo pong maliit na lingkod ay tatayo na affirmatibo sa paksang ang investigative judgment ay biblical. At sa gabing ito, naway magkaroon tayo ng mapagpalang usapan at kapakapakinabang na diskusyon sa ating pananampalataya. Ito lamang po at maraming pong salamat. Pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon. Purihin siya na may-ari ng lahat ng karunungan. Okay, again, Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist ang tatayong affirmative mga kapatid. Adako naman tayo sa tututol ang ating negative. Pakilala ka kapatid. Hi, hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Brother Albert Hinkel. Ako po ay kasapi po dito po sa Debaters Convention. Kaibigan ko po ang aking pong katunggali ngayong gabi, si Brother Denmar. At tatayuan ko po yung negatibo kung saan tatanggi po ako o tututol na ang investigative judgment ay biblical. So it's in the negative and it's unbiblical. I hope ay ganun din po yung aking panalangin na maging kapakipakinabang po ito sa mga manor, especially sa mga kaibigan nating SDA. Kapulutan niyo po ng aral ito at ang papuri po ay sa ating pong Panginoon. Okay, Brother Albert mga kapatid, ang negative sa gabi na ito. So, special shoutout pala syempre yung aming ginagamit ngayon na platform, Debaters Convention mga kapatid. Gusto ko lang isang malaking shoutout kay Brother Sispo, yung ating CEO dito. Syempre, lahat ng mga tropa na nandito mga kapatid, maraming salamat na nandito kayo. At isang karangalan syempre dito sa Debaters Convention. So mga kapatid, simulan na natin ang ating debate. At sa mga nasa live dyan, please share yung ating live streaming ngayon. Pwede kayong mag-comment dahil mamaya ay babasa ako ng mga iilang comment mga kapatid. Kung ano yung tingin nyo sa mga nangyayari sa debate mga kapatid. So, dito, bibigyan ko ng 10 minutes. Set ko lang yung time ko. Habang nag-prepare. Okay na? PowerPoint ko, nakaan na? Sige bro. Nakita ko bro. Okay. Tap lang natin yung 10 minutes. Tapos yung... Okay, medyo malaki. Ito na. So, wait lang bro ha. Wait lang bro. I-cut ko muna bro para medyo maganda. Ito. Cut ko muna yung screen ni Denmar para... Ayan. So mga kapatid, again, investigative judgment is biblical. Brother Denmar Santiago, your time start now. Muli po mga kapatid, magandang gabi sa inyong lahat. Brother Denmar Santiago, no? Nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Bagaman maulan dito sa Haro, Iloilo City, tayo ay pinagpala ng Panginoon sapagkat nagkaroon tayo ng pagkakataong maipagtanggol ang ating pananampalataya. So, mayroon po tayong 5 poste na ibabangon sa gabing ito. Naway mailatag natin lahat at kung hindi man, sana'y matutulan ng ating kaibigan ang ating posting ilalatag sa debating ito. Unang-una, mga kapatid, ang
pabalita, mabuting pabalita ng investigative judgment, no? Ang sabi diyan sa Revelation 14 chapter 6 verse 7, I saw another angel flying in the mid-air who had the eternal message of the good news to proclaim to those who live on the earth, to every nation, tribe, language, and people. He called out with a loud voice, fear God and give Him glory, for the hour of His judgment has come. Tandaan po natin, ito po ay present tense, no? His judgment has come. Worship Him, the one who made the heaven, the earth, the sea, and the springs of water. So yan po ang pinakasusing talata natin sa Revelations chapter 14 verse 6 to 7, no? At meron po tayo mga supporting text mula po sa aklat ng Psalms from Psalms chapter 7 verse 8, Psalms 35 verse 24, Psalms 26 verse 1, and Psalms 43 verse 1 po mga kapatid, no? So meron tayong bago natin puntahan yung 5 puntos natin, no? Yung 5 poste natin, mga kaibigan. Ang three angels message ng Revelation 14 ay tumutukoy sa integral part of the gospel. Ito yung tinatawag natin pre-advent investigative judgment, no? Bakit? Kasi dito po sa ating ginamit na talata bilang suporta sa Revelation 14 ay ang Salmo 51 verse 3 to 4, no? Sabi diyan, for I know my transgressions and my sin is ever before me. Against you and only I have sinned. I had done evil in your eyes that might be justified. Tandaan po ninyo to, ha? Yung word, ha, mga kapatid, that you might be justified in your speaking and be clear when you judge. Yan. So meron pong pag-aaring ganap na tinutukoy, justified dito po sa talatang ito. Mga talata na about sa judgment, no, yung like Exodus chapter 12 verse 22, Leviticus chapter 14 verse 4 to 6, Numbers 19 verse 18, and Psalms 21 verse 7, kung saan yung mga saserdote noon sa panahon ni Moses, sila po ang tumatayong mga judge, mga kapatid, no? Okay? So ngayon, ito po ang 5 points to ponder natin. Christ our substitute, number 1. Number 2, Christ our lawyer and advocate. Number 3, Christ our witness on our behalf. Number 4, Christ our vindicator. Number 5, Christ our judge, no? Yan po yung ating 5 poste. Isa-isahin po natin ito, mga kapatid, mga kaibigan. Una, Christ our substitute, no? Ito, pagka tayo tinanggap natin ang Panginoon Kristo, tayo'y kanyang bibihisan ng kanyang righteousness. Isaiah chapter 61 verse 10, Zechariah chapter 3 verse 4, and Genesis chapter 3 verse 21. So therefore, we are acquitted, pardoned, and cleansed. Ephesians chapter 1 verse 6, no? So sabi diyan sa 1 John 5:13, mga kapatid, we have now, you may now that you have eternal life. You know that you have eternal life. Okay? So dito pa lamang, no? Meron ng eternal life yung mananampalataya, no? Noong si Kristo ay nag-substitute sa atin bilang kordero ng Diyos, no? Kaya po nakita po ninyo kanina sa ating presentation, nandyan po yung Lamb of God, the Lamb of God who take away the sins of the world. Yan. So, eto naman, our point number 2, Christ our lawyer and advocate. Siyempre, after nating ma-justified, thank you, after nating ma-justified on the cross, mga kapatid, our lamb,
the Lamb who was slain for our sins, no? Papasok siya sa courtroom, no? A courtroom loses its fear when being tried if the lawyer can guarantee that he has never lost and never lost a case and committed to his hands. And this is what Jesus promises, no? Based upon his sacrifice on our behalf in the heavenly court, Christ eloquently and perceivably pleads our case, no, based upon his own blood in the judgment, no? Kaya po meron po mga talata yan, yung 1 John chapter 2 verse 1, John 18 verse 9, and 2 Corinthians chapter 12, ikalawang Korinto 12:9, mga kapatid. So after ni Christ na mamatay sa krus, siya naman ay namamagitan para sa atin, nagtatanggol pagka tayo nakakasala doon sa harapan ng Ama, no? Ngayon, pangatlong poste, Christ our witness. Bukod siya ang ating Pangso-Kristo, ang ating lawyer and advocate, siya rin ay witness, no? Sabi diyan, to the Church of Laodicea, representing the people who are living during the time of the pre-advent judgment, Christ reveals himself as the faithful and true witness. Revelation chapter 3 verse 14. So not only does he warn the people of Laodicea to their true spiritual condition, but for those who repent of their sins and open the door for their hearts for him to come in and dine with them, he also nagtitestify siya, no, dun sa heavenly court as our star witness, mga kapatid, no, against the false accusations of the accuser of the brethren. Sino yan? Si Satanas, na araw-araw ay nag-accuse sa atin. So, number 4, no? Christ our judge, no? Si Kristo, mga kapatid, is undeniably our judge, no? Deuteronomy chapter 17 verse 8 to 13 and Leviticus chapter 10 verse 17. So, these are, mga kapatid, na tawag diyan, ito yung patotoo ng Biblia na si Kristo talaga ay darating para sa paghuhukom. Undeniably po yan. And our last point, mga kapatid, Christ our vindicator. So now that we were belonging Christ, in the judgment, the tables are turned. No longer do we stand as accused as a defendant, for Christ has fully paid the price for our acquittal. No? Hindi. Ayan, nabayaran na, no? So now we become the plaintiff calling the vindication against the false charges of Satan. So Psalms chapter 33 verse 24, no? And syempre, the outcome of this eschatological judgment is certain in the favor of the saints of the Most High. Deuteronomy chapter 7 verse 22, no? So ito yung vindication of God, no? The investigative judgment is not conducted to reveal to God who are His and who are not. Tandaan natin, ha? Yan, ha? So He was omniscient. Omniscient po ang ating Diyos, no? Omniscient knows who are His. So ano po ang purpose ng investigative judgment? Sabi dito sa ating fundamental beliefs, mga kapatid, pass ko na yan. So does the investigative judgment jeopardize the salvation of those who believe in Jesus Christ? Not at all. Bakit daw may investigative judgment, mga kapatid? Yung investigative judgment, no, is not for the benefit of the Godhead. It is primarily for the benefit of the universe, answering the charges of Satan and giving assurance to the unfallen creation that God will allow into His kingdom only those who are truly converted. So God opened the books of the record for impartial inspection. No, dito Daniel chapter 7 verse 9 to 10. Yan po ang ating doktrina, no? Yan po para hindi tayo mastroman dito sa ating debate. So yun lamang sa latag ng affirmative sa unang pagtatayo. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist Church. At dako tayo sa unang pagtatanong din ng ating negative. Brother Albert ng Born Again Church.
7 minutes para sa'yo, bro. Set ko lang to. Ayan. Am I clear? Loud and clear? Yes, bro. 7 minutes. Your time start na. Unang tanong, bro. Para sa iba, Brother Denmar, mahalaga ba talaga ang doktrinang investigative judgment? Yes or no? Yes, because this is an integral part of the gospel. Okay. Next question. At dahil sa mahalaga para sa iyo bilang SDA ang doktrinang ito, nandito ka ngayon sa debating ito para ipangaral ito at maintindihan ng mga tao, SDA man o hindi. Tama ba, mali? Yes, of course. Next question. Okay. Kanina, nung nag-present ka, na-define mo ba ng standard sa inyong fundamental beliefs yung meaning ng investigative judgment? Yes or no? Yes, dun sa dulo, no? But however, inuna natin patunayan yung biblical because pagka inuna natin yung fundamental beliefs, hindi ka naman maniniwala doon. So, we put scripture first before our book. Next question. Okay. Sa Revelations 14 kanina, ang sabi mo, yung the time has come. Naalala mo yung sinabi mo kanina? Tama ba yun? Yes. Yes. Okay. Next question. Sabi mo kanina, the hour of His judgment has come. Pero nabasa mo ba yung context noon kung saan po yung tinutukoy na judgment noon? Yes or no? Yes. Sabi doon, every nation, every tribe, every tongue, no? Sa lahat yun po ng tao. Next question. So, ibig sabihin, nabasa mo rin ba yung part doon na ito kasama yung fall ng Babylon? Kasama doon sa verse na yun, sa passage na yun, yung plagues at yung second coming. Nabasa mo ba yun doon o hindi? Yes, nabasa ko yun doon. But however, the book of Revelation has its own timeline, no? Meron siyang iba't ibang timeline pagdating sa eschatological events. Okay, next question. Okay. So, next question. So, doon sa sinabi mo, maganda yung sinabi mo actually na yung tungkol sa substitute si Kristo. Actually, yun yung fundamental siguro nating agreement, ano? Pero doon ako magtatanong. Ang sabi mo, si Kristo ang ating substitute sa ating Panginoon. Tama ba yun o mali? Yes, no? Ang Panginoon Kristo ang nag-substitute sa atin, kaya nga siya ay Lamb of God. Okay. Lamb of God who takes away the sins of the world. No, siya yung namatay para sa atin for our justification. Next question. Agree ka ba sa statement na to? Through justification by faith in Christ, His righteousness is imputed to us. We are right with God because of Christ, our substitute. Do you agree or do you not agree? Yes, I agree with the verse. Of course, yes, I agree. Next question. Next question. Agree ka rin ba sa statement na to na tungkol sa ating perfection, kasi judgment ang inilatag mo, babasahin ko itong pahayag na ito. Sorry. Ito pala yung statement, sorry. Sang-ayon ka ba rito na yung pahayag na ito na galing din sa isang SDA tungkol sa ating pagiging perfect at justified? Ang sabi rito, sa fundamental beliefs ba, bakit ba tayo naging perfect? Dahil ba hindi tayo nagkasala? No. Hindi yun ang definition natin ng perfect. Yung perfect ay dahil tayo ay nakikristo. Tayo nagkakasala din. We are doing sin until now. Tapos kasama dun yung Christ our substitute. Do you agree with that statement? Yes or no? It depends. No, it depends. Kasi hindi ko alam kung kaninong statement yan. But again, about perfection, we are perfect because we are not perfect because we are sinless, but we are perfect because we are in Christ. No, because Christ puts His robe of righteousness sa atin. Actually, ang statement na yan ay galing sa'yo sa debate mo kay Leonard. Ikaw nagsabi niyan. So, kinokontra mo ba yung statement mo na yan sa kanya sa debate nyo? Yes or no? No. Ibang context kasi yung usapin namin diyan, no? Hindi yan investigative judgment. So, mayroong mga technicalities dyan na kami lang dalawa ni Leonard ang nagkakaintindihan dahil yan ay fundamental beliefs namin. The fundamental beliefs has been ever in question. Unlike sa atin, I put the... Next question. So ngayon, tinatanggi mo na ikaw, sabi mo kasi kanina, no, disagree ka doon sa statement na through
justification, agree ka doon sa verse. Pero nung ginamit ko yung sinabi mo kay Leonard sa debate nyo na tumutukoy sa perfectio, pinag-uusapan natin dito yung judgment sa atin ito, 'di ba? Investigative judgment ka, yung perfection natin niya sa Diyos harap niya. So hindi to layo sa paksa. Eksakto sa paksa. Ang sabi mo ron, perfect tayo hindi tayo nagkakasala, kundi dahil perfect tayo dahil kay Kristo. Ang sabi mo, disagree ka doon. So dinidisagree mo yung sarili mo doon sa debate na yun, yes or no? No, what I am disagreeing is gagamitin mo yung sinabi ko doon sa debate, no, which is mayroon tayong debate ngayon, which is dapat doon ka magpo-focus kasi iba yung topic doon, no, at iba ang setting doon, na which is kaming dalawa, pareho kaming Adventist, kakaintindihan kami, whereas sa'yo hindi. Next question. Ngayon kung naniniwala ka na may substitute pala tayo, si Kristo, nagiging perfect ka sa harap ng Diyos, hindi dahil sa gawa natin, kundi dahil kay Kristo. Tanong, bakit investigative judgment tinitignan yung gawa doon sa Book of Records? Bakit? Dahil yun na nakasulat sa Bible, no? Kung ano yung nakasulat sa Bible, sabi doon, titignan ng Diyos ang bawat gawa ng mga tao. Oh, even the evangelicals have the great white throne judgment. Kung wala na palang investigative judgment, tanggalin nyo na yung great white throne judgment. Okay? So next question. Next question. Ilan lang? Okay. Akala ko ba justified by faith tayo? Bakit sinasabi mo sa amin na ang titignan doon para ma-justify tayo ay yung ating gawa doon sa Book of Records, hindi yung faith natin? Bakit? Because faith is manifested to our works. No? Malalaman lang na genuine yung faith if ito ay may product of good works. So, dun mo malalaman. So, it is related. No further question, Your Honor, moderator. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pagtatanong ng ating negative. At i-prepare din natin yung ating negative sa kanyang first stand, mga kapatid. So, Pero may question ako. Ano yan? Naubos ko ba yung oras ko? Yes, bro. 5 seconds. Okay. Bro, then, mas maganda, bro, mag-mute ko muna, bro, ha? Thank you, bro. Mga kapatid, dahil set up ko muna yung ating screen for presentation. Shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live, ha, habang naghihintay tayo. Shoutout dyan kay Oliver. Ayan. Dyan din sa YouTube channel natin, naka-live tayo dyan. Merong ilang nanonood dyan. So, isang malaking shout. Siyempre, mamaya ay i-ano natin yung kasama natin. Okay. Minutes sa presentation, brother, ng Born Again Church. Time start. Ang investigative judgment ay unbiblical. According to the unbiblical Bible, it claim na patutunayan ko sa inyong gabi. Ang doktrinang ito ay katayo sa isang stone. Ang interpretation ng SDA sa Daniel 8:14, kapag bumagsak ang pundasyon na ito, ang buong doctrine ay mawawala ng support. Ang approach ko ngayong gabi ay systematic hermeneutical analysis para ipakita na ang Daniel 8:14 foundation ay hindi sustainable dahil number 1, mali ang lexical grammatical interpretation nito. Number 2, contradicted ng context. Number 3, contradicted ng historical error. Contradicted. Ang burden ko ay ipakita na foundation ng SDA sa biblical text. Responsibility naman ng normative side ay patunay na ang Daniel 8:14 tukoy sa 18 at sa heavenly sa ilang na possible interpretation to, kundi dapat necessary niya mapatunayan na ito lamang ang tamang interpretation batay of evidence
Para mag-make sense lahat ng nilatag niya kanina. Tignan natin kung alin ang mas consistent sa sound hermeneutics. Step number 1, lexical syntactical analysis. Ang salitang nitzdak, mali ang pagkakagamit ng SDA dahil hindi ito tumutukoy sa ceremonial cleansing. Paano ko nasabi? Sa King James Version, Daniel 8:14 says the sanctuary would be cleansed after 2,300 days. But the original Hebrew word is not the normal word for cleansed at all. Yung verb na ginamit dito, mga kapatid, ay nanggaling sa root word na tzadak, to be justified, to be made right, and to be restored. Hindi naman to about sa ritual cleansing term na taher, na ginamit sa Leviticus para sa Day of Atonement cleansing. Yung modern translation ay tama ang pagka-render nito as restored to its rightful state sa ESV. Si Dr. Anthony Hoekema, Professor of Systematic Theology, world-renowned authority on comparative religion, was specifically addressing this translation issue. Certainly, if Daniel meant to refer to the kind of cleansing which was done on the Day of Atonement, he would have used taher instead of tzadak. Pero hindi lang dito sumablay ang SDA. Nagkamali din sila sa interpretation ng phrase na evenings and mornings, which shows that this doctrine is not biblical. Now, how do I know? Yung evening and morning na yan, erevoker yan sa Hebrew, refers to the daily sacrifice cycle po yan. To sacrifice within a day po yan. In fact, may hit na nga sa verse 13. When I heard a holy one speaking, another one said to him, sabi dyan, concerning the daily sacrifice, ang sabi po dyan. Ito po ang ilan sa mga passages na nagpapatunay na ito ay isang araw lang pero dalawang offering. Number 1, yung sa Exodus 29:38 at sa Numbers 28:3-4. Therefore, 2,300 evenings and mornings is equal to 1,150 actual days, approximately 3 years po yan. Ang paggamit ng SDA sa Numbers 14 at Ezekiel 4 ay hindi nagpapatunay ng universal principle. Sa both cases, explicitly stated ang conversion ng a year for each day. Walang ganyang explicit statement sa Daniel 8:14. Tingnan niyo po yung mga passages ito sa Numbers 14 at sa Ezekiel 4. Sabi ni Desmond Ford, Dr. Desmond Ford, dating prominent Adventist scholar, ay nag-admit it is quite impossible to prove that the year-day principle is a biblical datum. There is no biblical basis for assuming that the year-day principle must be applied to Daniel 8 and 9. Kitang-kita sa salita pa lang, sa words pa lang, bagsak na yung investigative judgment. Step number 2, contextual analysis. Rejected ng context ang interpretation na to. Clearly specified na ram as Medo-Persia yung verse 20 at goat as Greece yung verse 21. Yung little horn nanggaling sa Greek kingdom sa verse 8 and 9 po yan. Check natin yung Daniel 8:11, sobrang clear. Siya ang nag-remove ng sacrifice at nag-desecrate ng sanctuary. Nakikita natin sa context na yung little horn mismo ang nag-desecrate at sumira sa sanctuary, hindi yung sins ng believers. Obvious contradiction to sa investigative judgment doctrine na nagsasabi na ang sanctuary ay na-desecrate dahil sa kasalanan ng mga believers. Si Dr. Raymond Cottrell, Associate Editor ng Authoritative SDA Bible Commentary for 15 years at isa sa most respected biblical scholars ng Adventism, ay nag-survey sa mga Adventist scholars at nakakagulat po yung resulta. Ito po, ang sabi niya, not one of the 27 thought that there was a contextual or linguistic ground for applying Daniel 8:14 to the heavenly sanctuary. So kung walang contextual basis, therefore, investigative judgment is unbiblical. Step number 3, historical analysis ng 8:14, Daniel 8:14 sa history. Makikita natin na yung prophecy na ito ay may exact na fulfillment na. Sa kasaysayan sa noong 167 before Christ, ang Jerusalem Temple ay na-desecrate ni Antiochus IV Epiphanes. Ayan po yung ating mga ebidensya. Tingnan niyo po sa inyong screen, sa Josephus, Antiquities of the Jews at Britannica, ang daily sacrifice ay pinagbawal at naglagay ng altar para kay Zeus. At noong 164 BC, after 3 years po, nabawi naman ni Judas Maccabeo sa revolt niya ang Jerusalem. So, dinesecrate niya yung templo, yung timing sakto sa 2,300 sacrifices, 1,150 days yun. This is 3 years. Tapos, ipinagdiriwang hanggang ngayon kasalukuyan yung Hanukkah, yung Feast of the Dedication. So, ang historical fulfillment na to, ang nagpapakita ng tatlong mahalagang points. 1, sakto sa time period. Pangalawa, sakto sa mga events and desecration restoration. Pangatlo, sakto sa historical characters. Yan ang pinakamalakas na evidence na hindi biblical ang investigative judgment. Step number 4,
theological analysis, nire-refute ng Book of Hebrews ang two-apartment ministry idea ng SDA. Malinaw na ipinahayag ng Hebrews na si Jesus ay pumasok sa most holy place agad after ascension. Paano ko nalaman? Sabi dyan, Jesus entered sa Hebrews 6:19-20, Jesus entered the inner sanctuary behind the curtain. Sa buong Bible, ang behind the curtain ay exclusive term para sa most holy place. If Christ entered behind the curtain, therefore, direct siyang pumasok sa most holy place bilang high priest, hindi lang sa first apartment. Pangalawa, sa Hebrews 9:24, Jesus entered heaven itself in God's presence. Consistent sa Old Testament, ang presence ng Diyos ay enthroned between the cherubim. Sa Psalms 18, makikita niyo po yan, ang cherubim ay nasa mercy seat sa most holy place lang. Kung pumasok si Jesus sa presence ng God, pagka-ascend niya sa langit, by definition, pumasok siya sa most holy place. Hindi po tama yung investigative judgment. Pangatlo, sabi po rito sa Hebrews 9:11, Jesus as high priest entered the most holy place once for all by his own blood. Yung Greek na epapax ay nagsasabi ng isang definitive non-repeatable event. Kung two phases ang ministry ni Jesus dyan, hindi ito magiging once and for all. Ito ay direct contradiction sa two-phase ministry ng SDA. Jesus, sa pangapat, sa Hebrews 4:14, Jesus gives believers access to the throne of grace already in the most holy place. Dahil si Jesus ay great high priest who has ascended into heaven, may access na ang believer sa throne of grace with confidence. Yung throne of grace dyan, mga kapatid, yung mercy seat na nasa most holy place. Meaning, sa most holy place, nandun na si Jesus noon pa, hindi sa future pa, hindi sa 1844. Sunod, sa Hebrews chapter 10 verse 12, Jesus sat down at God's right hand after completing His work. Ang sabi dyan, ang sat down dyan ay nagpapakita ng completed work. Walang priest na umupo sa holy place dahil hindi complete ang work. Ang umupo at God's right hand ay nagpapakita na nasa mismong throne ng God si Jesus sa most holy place. Wala pong dyan, mga kapatid, ng second phase beginning in 1844 sa New Testament. Ang Hebrews ay direktang kumukontra sa SDA interpretation ng delayed entry sa most holy place. In conclusion, ang investigative judgment ay gumuho sa ilalim ng masusing biblical examination dahil number 1, mali ang interpretation nito sa key Hebrew terms. Pangalawa, ini-ignore nito yung clear context. Pangatlo, ini-ignore niya yung precise historical fulfillment ng mga matching both events and time frame. Pang-apat, kino-contradict nito ang New Testament sa Book of Hebrews. Ang tanong, nagawa ba yan ng apirmatibo kanina? Wala siyang naipakitang solid lexical, contextual, historical, o theological support para sa doktrina na yan. Naglatag siya ng mga bagay, ng mga doktrina, na hindi niya inilatag yung pundasyon. Hindi niya inilatag. Samantalang si Ellen G. White sinasabi sa Great Controversy na ito ang foundation ng investigative judgment ng Advent faith. Ngayon, the sound hermeneutics ang nagpapakita na dapat nating i-reject ang investigative judgment doctrine bilang unbiblical invention. Ang Bible mismo ang humahatol sa doktrinang ito, which means ang proposition ni Ginoong Santiago ay false. Therefore, investigative doctrine is unbiblical. Soli Deo Gloria. Diyan nagtatapos, mga kapatid, ang negative presentation ng ating negative, Brother Albert Hinkle ng Born Again. So, dako tayo sa ating stop sharing muna tayo. Ayan. Dako tayo sa ating negative, affirmative na pagtatanong. Fix lang natin yung ating screen. Okay. Ayan. So, 7 minutes, Brother Denmar Santiago ng SDA. Your time start now, bro. Nakamute ka, bro. Okay na? Okay na? Yes, bro. Ano nga? Okay. First question. You use as reference si Desmond Ford. Okay. Kilala mo si Desmond Ford? Kilala mo ba? Yes or no? Yes. Ang sabi ko kanina, isa siyang doktor at dati isang prominent Adventist scholar. Yes. Next question. Okay. So, you affirming that he is a former Adventist and a well-known critic of the Seventh-day Adventist Church, right? Yes or no?
I don't think of him as a critic. No. I don't think of him as a critic. Isang matapat na doktor ng Biblia kung saan ipinapakita niya ang tamang interpretation at na-conclude niya na mali nga po yung investigative judgment. Next question. So, yung ginagawa niya, hindi yung criticism of the doctrine of the investigative judgment. So, hindi mo siya... Classification. May isang classification per question, diba? Ulit bro, anong clarification? May ilang clarification ba per question? Isa lang, di ba? Yeah. Ang clarification ko, ano ba yung paggamit ni Ginoong Santiago doon sa critic? Kasi dalawa kasi yung paggamit. So ano ba yung klaseng paggamit yung gusto mong itanong, Brother Delmar? Okay, bro, critic, someone who questions. No, critic, from the word itself, critic. So don't you know that word, no? Okay. Critic is the one who questions, no? Okay, so bro Albert, yun yung clarification mo, bro. Yes. Proceed ka sa pagsagot. Okay. Kung yung positive side ng critic yung bang inuusisa lang, yes, of course, I would agree. Pero kung yung derogatory term na kritiko, I disagree. Next question. Okay, next question. Okay, so alam mo na former Adventist and a critic ng doctrine of investigative judgment si Desmond Ford. And now, you were saying that he is a reliable source even though he is not an Adventist already nung sinasabi niya yan. Aware ka doon, di ba? Yes or no? Yes, aware ako. Kaya siya napaka-reliable kasi galing sa dyan, ay sa isang doktor. At yung paggamit ko sa kanya kanina as reliable source ay hindi dahil sa kanyang pagiging previous Adventist, kundi dahil sa kanyang merito ng kanyang pag-aaral. So, next question. Okay. Next question. So, alam mo rin ba kung ano ang purpose ng pagiging critic ni Desmond Ford sa doctrine of investigative judgment? Yes or no? Moderator. Objection. Wala pa ako inilatag sa motivation ni Ginoong Desmond Ford kanina sa aking latag. So, I would appreciate ko si Delmar po ay teka, di pa ako tapos. Tapusin ko muna. I would appreciate kung si Delmar ay magtatanong doon sa kung bakit ko ikinote, kung mali ba yung ikinote ko galing kay Desmond Ford, hindi ko naman siya ginamit as primary source. Kumbaga, ginamit ko siya as supporting. Hindi ko naman siya ginamit as primary source. Okay. Wait lang ha. Pastor, Rosendo, pamute mo na, Pastor. Counter, Mr. Moderator, counter. Wait lang, bro, Denmar. Tayin ko muna si Pastor na mag-mute. Pastor? Okay, so ina-analyze ko yung objection ni Albert. Hindi daw doon yung major na paggamit niya. Yung sinasabi niya dito. Bro, Denmar, meron ka bang counter-objection doon? Counter, Mr. Moderator. So, kung ginamit niya as reference si Desmond Ford, dapat inaral niya mabuti yung kanyang reference. So, it is my right and my duty to question whatever the negative side will propose any evidence against my position. Okay, so magde-decide ako dito ha. Dito sa tanong, nababanggit naman yung doktor na yon at tinatanggap ko yan. Pasok naman sa pinag-uusapan. However, dito kay Brother Albert, yung objection niya patungkol doon sa hindi niya ginamit yung doon sa bagay na yon. Gusto ko lang i-confirm kung gagamitin mo ba yung rules na pag hindi ko ginamit. Yes. Hindi ko yan nilatag kasi ang kina-counter ni Denmar ay yung motivation ni Ginoong Ford. Hindi po yun ang nilatag ko kanina. Okay na. So, automatic next question to ayon sa ating rules. Hindi daw niya. Okay, next question. So, kung hindi mo sasagutin ito, sigurado ko sasagutin mo. So, alam mo ba or hindi ang intention or purpose ni Ginoong yung doktor na binabanggit mo na si Desmond Ford? Alam mo ba or hindi yung kanya intention? Yes or no? Objection nga, moderator. Same reason ba't ako nag-object, moderator. Hindi ko nga nilatag kanina yung intention kasi wala tayong kakayahang malaman yung intention ng tao. So that's just ad hom doon kay
Desmond Ford. Okay. Binabanatan niya si Desmond Ford pero hindi naman yun ang issue. Okay na, Ang i-address niya yung Okay na bro. quotation ni Desmond Ford. Okay. So ito same objection, same ruling to. Hindi daw niya ginamit. Automatic next question para hindi Okay. tayo magala. Proceed. Okay, iwan na kita diyan, no. Dito sa book of Hebrews, no. Okay. Doon sa binasa mo na pumasok siya sa holy places, no? Ano po sa Greek yan, yung holy places? Yan ba ay tahagia o hagia-hagion? Ano po sa Greek yan? Moderator, clarification. Anong passage po yung sinasabi niya? Kasi marami po eh. Okay, ika-clarify ba ng kabila or doon kapatid sa tanong mo? Roden? Okay. So, Mr. Moderator, kasi may binanggit siya kanina na si Kristo pumasok directly sa holy place. Okay. So, yun po ang tinatanong ko sa kanya. Ano po yung sa Greek word ng holy place Okay, so na yun, kanyang ginamit sa Hebrews? okay, so yun lang yung clarification mo, Robert. Proceed ka sa pagsagot, bro. Teka, moderator. Hindi ko pa nga alam kung ano yung verses kasi maraming Hebrews kasi iba-iba ang paggamit sa Hebrews. So alin nga po sa Hebrews yung gusto niya itanong? Yun lang talaga. Kasi marami po Okay. yun eh, marami. Wait lang. So, ang clarification mo kasi, yun lang talaga yung ibibigay din ni Denmar para sa'yo. So, Sige, sagot na lang ako, moderator. 20 seconds to? Ako, 20 Okay, seconds. proceed. Sa Hebrews 9:12 po, tahagya po yan. Yan po ay plural. So, sa translation po, ginagamit po nila holy places at ang iba naman ay most holy. Kaya mali po talaga yung investigative judgment. Next question. Okay. Next question. So, holy places pala. Okay. So, alam mo ba na yung punong saserdote ay pumasok noong 31 AD after niyang mamatay at muling mabuhay, pumasok siya doon upang siya ay ma-declare, no? Ma-declare bilang punong saserdote gaya ng pagde-declare sa Papa sa Roma para siya ay maging opisyal na pontifex, no? Pontifex. Diyan nga po yan sa Hebrews chapter 9 verse 1 to 3. Yung habimos pontificem. So diyan siya i-declare, no? Alam mo ba 'yon na pumasok yung pinakapunong saserdote just to be just to proclaim him as the official pontifex at that time. Alam mo ba 'yon? Yes or no? Objection ako, moderator. Kasi he's begging the question. Sinasabi niya sa akin na idiniklara para inaugurated si Kristo doon. Madami siyang sinabi ngayon sa tanong niya. That is complex loaded question. Patunayan niya muna yung mga sinasabi niya doon sa tanong niya, then saka ako sasagot. Counter objection, bro, Denmar? Meron pa? Counter objection, no? Ako po yung nagtatanong, huwag niya ako tinuturuan magtanong. Ito po yung tanong ko sumagot na lang siya. Okay, so ganito. Yung tanong ni Denmar, para sa akin valid question naman. Ang tanong niya ay, alam mo ba ito, Bro Albert? Ngayon, kung hindi mo siya masagot ng direkta, bro, pwede kang gumamit ng 10 seconds. So, gagamitin mo ba? Wala na akong counter objection? Wala na. Wala na. 10 seconds ako, 10 seconds. Okay, proceed. Complex loaded fallacy nga po yun. No? Actually, dapat sinakayo na ng mabuti natin moderator. Complex loaded fallacy po yun. So, hindi siya dapat sagutin. Dapat patunayan muna ng nagtatanong yun. Next question. Sa madaling salita, hindi mo alam na yung Hebrews chapter 9, yung inauguration of Jesus Christ as the high priest, no, yung bilang pontifex, no, ay nakabase sa Leviticus chapter 8 and 9 kung saan yung anak ni Aaron ay inaugurated as the high priest, no, after ng sila ay matawag bilang mga pari, no, mga sacerdote at the time. Hindi mo ba alam yun or aware ka ba doon? Yes or no? Same objection, moderator. Begging the question, complex loaded fallacy. Doon sa tanong niya, naglalatag siya ng pagpasok niya sa sanctuary, ang ginawa ni Cristo ay inauguration lang. So, ilatag niya yung mamaya, kinakabit niya sa doktrina niya na parang yun ay tama na, sa kanya itinatanong sa akin. That is a fallacy. Okay. So, objection dito yun sa fallacy. Counter objection, brother Den? Okay, counter objection, Mr. Moderator, no? Ito lang naman po kung
sasagot siya, pwede naman ang aking tanong po ay yes or no. No? Pwede niya naman sabihin 10 seconds or mag-pass na lang siya. Okay. So, again, dito mga kapatid, either tama or mali yung observation ng nagtatanong, tinatanggap ko pa din yan as a valid question, brother Negative, no? So, meron tayong 10 seconds na pagpapaliwanag bakit hindi masagot ng direkta or doon sa 20 seconds na yes or no. So, anong pipiliin mo? 10 seconds. Proceed. Same, complex loaded fallacy po yun. Nagdalatag siya ng doktrina niya tapos ini-impose niya na as if tama yun tapos tinatanong niya sa akin. Patunayan niya muna bago ko sagutin. Next question. Next question. Okay. Next question Yes, tayo. Iwan na kita 27 dyan. seconds. Okay, so Daniel chapter 8 verse 14. No? So, aware ka ba na ang doctrine namin dyan ay related din sa justification? Aware ka ba? Yes or no? Yes, aware ako na mali nga yung doktrina ninyo dyan, kaya nga nandito ako ngayon para ituwid kayo. At willing naman akong turuan ka, kaibigan Denmar. Next question. Okay, no more questions, Mr. Moderator. Okay, so dyan No more nagtatapos question. ang first stage ng ating debate, mga kapatid. So, before natin puntahan ang ating rebuttal, shoutout muna mga kapatid, syempre sa ating mga tropa na nandito. Nandito si Mark Umbao, mga kapatid, si Brother Reuel Celebran ng Seventh-day Adventist, Brother Sis Pulacopa, yung ating admin ng Debaters Convention, isa siyang deist, si Pastor Valeriano Polanco ng End Time Church, Sister Malo Nicolas ng In Defense of the Truth, at Pastor Rosendo Carino ng Born Again. Nandito din si Brother Robert Villarin ng Catholic, mga kapatid. Siyempre, dito din sa ating nasa live, nandyan si Ralph Obolante. Appeal to tawa na lang. Shoutout din kay Romeo Romoran. First century pa pala pumasok si Jesus sa mga holy place, Hebrew 9:12. Kay E.G. White, October 22, 1844 pa pumasok si Jesus sa most holy place. Shoutout din kay Alexander Santos. Debunk ko na yan next Sunday sa Russia TV. Yan, Pastor Alexander ng Bloody Salvation Church. Shoutout din dito kay Romeo. Kung wala ang teksto ng Hebrew 8 verse 13, baka sakaling totoo si Ellen G. White na October 22, 1845 pumasok si Jesus sa most holy place. First century pa pumasok si Jesus. Shoutout din kay Norberto Belano Jr. Naku, malulubog sa kumunoy ang born again sa kanyang katwiran. Shoutout din si absent si Tomas, present si Tomas, sabi niya. Shoutout din kay Erwin de la Cruz. Ang tinatanong lang dapat ni Denmar ay yung nasa unang latag. Amen, Brother Albert Hinkel. Shoutout din kay Emmy Alfonso. Pinaghandaan talaga ni Bro Albert Hinkel ang debate. At shoutout din dito kay Noel Perfecto. Congrats sa dalawang debater. Ayan. At dito kay Oliver. Very good answer, Bro Denmar Santiago. At Grace Barrios, ating debatista ng ex-MCGI Ruben Nankilada, isang STA defender din. Parang si Erwin de la Cruz, the accuser, day and night. Shoutout din kay Leon Guerrero. Bro Denmar, kailan ba nagsimula ang investigative judgment? October 22, 1844 ba? Sitas nga. Ayan. So, shoutout sa lahat. Nikolai, God bless Master FT. At, ayan. So, dako tayo sa rebuttal, mga kapatid. At mauna dito si Denmar. Nakita ko na yung kanyang presentation. Fix ko lang yung kanyang screen. Ayan. So, dito sa rebuttal, mga kapatid, another 10 minutes ito. Okay. Ayan. Okay, bro. 10 minutes. Your time start now. Okay. Ayan, sa ating mga audience, mag-a-appeal ako, no? Bakit pag tumatawa si Jando, okay lang, pero pag ako tumatawa at masaya, hindi pwede, no? Huwag kayong ganyan. Okay. Okay. Akala kasi ni Brother Albert, yung kanya nilatag ay hindi ko alam. Naku po, alam ko. Ito po, mga kapatid, Daniel chapter 8 verse 14, yung salitang cleanse dyan, no? Just so you look at it, according dito sa lexicon, ay tsadak. Ano ba yung tsadak, no? According sa New Brown, Driver, Briggs, and Gesenius Hebrew and English lexicon, no?
Tsadak. What is tsadak, mga kapatid? Be just or righteous. Yan na. Oh, have a just cause. Be justified in one's plea by witnesses. Sino yung witness natin? Si Jesus Christ. No? So, by acquittal, by condemnation of the opponent, be just of God in His government. No? In charging with sin, be just, righteous in conduct and character. Oh, may turo po kaming ganyan. Akala niya wala. Oh, sabi niya bumagsak daw dahil daw sa lexical. No? Oh my, gulay, no? So, dito pansin natin, no? So, pag pinag-aralan natin, okay, ang iba't ibang tenses ng cleanse, no? Nipal is passive, to be put right. Depende yan sa kung ano ginamit niya, no? To be put right. In a condition to be justified, its cause to be vindicated. Or PL, intensive to justify, to make appear righteous, no? Or hit pa L, or reflexive to justify ourselves, clear ourselves from suspicion. Nakita po ninyo, no? Doon pa rin pupunta sa investigation. Dahil ho, ang sabi ng primary definition is what? To have a just cause. To be justified in one's plea by witnesses, by acquittal. No? To be just of God in charging with sin. So, dun pa rin sa investigation babagsak. No? So, hipil, pag sinabi natin hipil is causative. No? Number one, to do justice in the law, to declare righteous, justify the cause. The to make to turn to righteousness. No? So, Robert Young's analysis concordance to the verb appears 41 times in the Old Testament. No? Synonymous parallelism niya. Synonymous parallelism means ito yung mga words sa first line of the couplet. Essentially, the same thing as those of the second part of the couplet. So, Hebrew poetry involve rhyme of thought, not of sound. No? So, gaya po sa awit 40, talatang 8, aking kinalulog na sundin ang iyong kalooban, oo, ang iyong kautusan ay ang aking nasa puso. Yan po ang example ng synonymous parallelism. Okay. Sabi po dito sa chapter 4 verse 17, let us apply. Be more than God, can a man be more pure, tahor, than his maker? No? So yan na. So we are applying the parallelism that we are talking about. Psalms chapter 19 verse 9. No, nakita ninyo, no, yung word na tahor dito is clean, kanina ay pure, no? Tahor, ngayon ay naging clean. Okay? Kanina ang tsadak ay righteous, ganun pa rin dito. No, the judgments of the Lord are true and righteous altogether. No, Leviticus chapter 16 verse 30. Nandito pa rin ho yung tahor. Ano yung tahor na naman? To clean. No? For on the day of the priest shall make an atonement for you, that you may be clean away from all your sins before the Lord. Ganun din po sa Job chapter 15 verse 14. Binibilisan lang natin. Pinapakita lang natin sa inyo mga kapatid na itong mga bagay na ito, no, ay alam natin at hindi po sa atin, hindi po lingid sa ating kaalaman ito, no? Katulad sa Psalms 51 verse 4, no? Kung makikita natin ganyan, ang mga context is what? Yung justification is the same with the word cleanse, no? To justify, to be vindicated, no? Sabi diyan, see now I have prepared my case, I know that I shall be vindicated. Job chapter 13 verse 18. So makikita natin, ang setting po nito ay nasa trial, mga kapatid. Yung mga verses nating na ginagamit, no? Ayan.
For example, yung Psalms chapter 51 verse 4 against thee, they only have I sinned and done evil in thy sight, that thou mightest be justified when thou speakest, and be clear when thou judgest. No? Ayan. Isaiah chapter 43 verse 26, put me in remembrance and let us contend together. Alam niyo po yung word na contend. Ang contend is to triad, no? Tried. Let us contend together. State your case. Sabi ng Panginoon, state your case that you may be acquitted. Ayun naman pala eh, di ba? Context nasa investigation, nasa trial, no? Ayan. So Psalms chapter 82 verse 1 to 3. God stands in the congregation of the mighty. He judges among the gods. How long will you judge unjustly and show partiality to the wicked? Defend the poor and fatherless. Do justify. Do justify to the afflicted and needy. Deuteronomy chapter 25 verse 1. If there is dispute between men, they come to court. Again, Brother Albert, they come to court, no? That the judges. Ilan na lang, Mr. Moderator? Okay. Then they justify the righteous and condemn the wicked. Genesis chapter 44 verse 16. Oh, ganun din, mga kapatid. So, our word study summary. Ano ba yung summary natin? Scripture frequently uses tzadak synonymously with the words clean, pure, clear, leading us to believe that the translation cleanse does not violate the word's inherent meaning. So the word tzadak is used in synonymous parallelism to the word tahor, which Leviticus chapter 16 employs to define the objective of the Day of Atonement service. So this stands our doctrine of investigative judgment. In conjunction with the concept, mga kapatid, it repeatedly observed tzadak with the setting of litigation. So sanctuary and judgment, what in the sanctuary service most closely associated with the judgment? Ito yung titawag nating Yom Kippur, mga kapatid. Okay, so why do Seventh-day Adventists look at Daniel chapter 8 verse 14 referring to the sanctuary in heaven? Because of fulfillment of this 2,300 day and year prophecy occurs at a time when the earthly sanctuary no longer exists. No? Tandaan natin no longer exists dahil nga sabi nga ni Albert, no, dinesecrate. Yes, hindi naman ako disagree doon, dinesecrate ang temple. Kaya nga wala na eh. Hindi yun ang pagtatalunan natin, no? So, that's why, because earthly sanctuary was only a type or shadow of the original in heaven. Sanctuary, doon ginagawa yung cleansing. Yung cleansing, again, from the word tzadak, no, nakita natin is to justify and vindicate. No? In the first place, in Hebrews chapter 8, verse 5. Now, punta tayo sa ating objection sa kanya kanina. Okay. So kanina, hindi po alam ng ating kadibate. Hindi niya po alam ng ating kadibate yung inauguration ni Jesus Christ as Habemus Pontificem or Pontifex. Si Kristo ho ay pumasok noong 31 AD doon sa holy place, sa Tahagia. No, sa Tahagia, no? Kaya sabi niya kay Mary Magdalene, huwag mo akong hawakan. Kasi hindi pa nga siya nakakapasok noon. Pero nung nakapasok na siya, bumalik siya, no? Bumalik siya at sabi niya, ito boss, hawakan mo ako dahil nakapasok na siya. No? Na-present niya ng kanya sarili as the high priest, no, to fulfill na mayroong 50 days, no, doon sa Leviticus chapter 8 and 9, na mayroong 50 days before the Feast of the Pentecost, no, para yung gifts, no, ay ma-rip off doon sa bayan ng Diyos, no. It fulfills the type in the Old Testament, no, na may inauguration of the temple and Okay, so dyan nagtatapos ang 10 minutes na rebuttal ni Brother Denmar Santiago ng SDA. Dako tayo sa 7 minutes na second cross ng ating negative. Brother Albert Hinkle ng Born Again Church, your time start now.
Okay, Denmar, unang tanong. Agree ka ba na ang meaning ng sadak ay justified at hindi ritual cleansing? Agree ka ba o disagree? Yes. Yes. Kanina ko pa binanggit po, Mr. Negative, doon sa ating word summary, no, na yung ginamit nating sinasabi mo kanina. Next question. Okay, pangalawang tanong. Aware ka ba na yung nilatag mo about sa sadak ay yun din yung nilatag ko kanina na pabor sa akin? Yes or no? Yes, pareho tayo. It's just because you are siguro hindi mo alam na may doctrine kami ganon. Hindi mo alam na may hermeneutical principle kami ganon. Objection. Nagsasabi siya na hindi ko alam. Mag-proceed siya doon, sasagot yung tanong ko sa kanya lang. Okay. Counter objection dun sa word na din. Counter objection, Mr. Moderator. Sumagot po akong categorical. Nagpapaliwanag ako. Okay. So, ang importante lang naman sa akin talaga yung sa salitang yes, no? Pero dun sa pagpapaliwanag, any observation dun sa kabilang panig, kahit pa siya ay nagsasabi ng totoo or nagsisinungaling dito sa kanyang observation, eh, tinitingnan pa din as a valid answer ng ating moderator, ha? So, since nakat si Brother Denmar doon sa kanyang sagot na yes, 20 seconds ulit, Brother Denmar, sa pagsagot. Okay. Yes, dahil siguro bibigyan kita benefit out, hindi mo alam yung aming fundamental beliefs, no? Kasi you don't have the book also. So hindi kita mabiblame diyan, no? So meron kaming ganyan na study about the word doon sa Daniel chapter 8 verse 14. No? And okay. Next question. Saan mababasa na kapag parallelism is therefore identical? Saan mababasa 'yun? Saan mababasa? Sa Bible. It's just because it is the hermeneutical principle of the Bible. Next question. Saan sa Bible makikita na saan mo nakuha 'yun sa Bible yung kapag ka synonym therefore identical? Saan mo nakuha 'yun sa Bible? I have given you the Ang tanong ko po sa kanya kung saan sa Bible, ang claim niya sa Bible na raw nakuha, yung nakinig ako maigi kasi sa presentation niya, moderator. Sabi niya, synonymous parallelism. Okay, so ang gusto ko malaman, saan niya nakuha, sabi niya sa Bible. So ang hiningi ko, saan sa Bible? Eh, hindi niya po ako sinagot kung saan sa Bible. Counter, Okay, Mr. Moderator. Wait lang. Counter. Na-analyze ko muna yung objection dito. Objection, naghahanap siya ng something doon sa hinahanap niya yung sinasabi niya dito, bro Denmar, ha? So, counter objection, bro? Bro Den? Okay, counter objection ko, Mr. Moderator. For me, it is redundant to ask since I have already, yun nga po yung nasasabi ko, I have already laid down those verses in my rebuttal presentation. Okay, so ganito. Sa tanong kasi na saan, naghahanap ito ng somewhere or place or verse or age, no? Doon sa Bible na hinahanap naman. Brother Albert, maghintay ka kung meron siyang mababanggit, bro. Pero within 20 seconds yan, either ilagay niya sa unahan, sa gitna, or sa dulong bahagi na sagot niya. Pwede kang mag-object pag wala ka talagang madinig kung saan, no? Brother Denmar. Gagamit ako, Mr. Moderator, ng 10 seconds. Okay, so gagamit na si Brother Denmar ng 10 seconds dito. Proceed ka, bro. 10 seconds. It is redundant to ask kasi nilatag ko na siya sa aking rebuttal presentation. Nalatang hindi ka nakikinig. Next question. Next question. So inaamin mo, hindi mo alam kung saan mo kinuha yung synonymous parallelism mo at wala itong basis. Inaamin mo o tutuloy mo yung pagsisinungaling mo? Okay. 10 seconds, no? Meron pong basis, kaya nga po ako nag-rebut sa iyo kanina eh. Halatang hindi ka nakikinig. Makikinig ka kasi. Pakikinggan mo. Okay, next question. Next question. Sige, iwan ko na yan. Hindi niya kasi sinasabi. Agree ka ba na nakapasok na si Kristo? Yung sinabi mo na tahagya, sa tahagya, yung most, sabi mo sa holy places. Agree ka ba doon? Yes or no? Yes, inaugural nga ni Kristo yun eh, bilang Pontifex noong 31 AD. No? Next, nagkaroon po yun ng second phase. You know?
Parang yung Papa sa Roma, may inauguration, may next phase naman siyang gagawin. Ano yun? Di ba nagkaroon ng misa ang Papa sa Roma? Ganun din si Kristo. Tanong, next follow-up question. Yung tahagya ba plural, singular? Okay, yun po ay plural. Holy places. Pero hindi po siya hagiya-hagiyon na most holy place. Okay? Next question. Next question. So, ilan yung pinasukan niyang holy place? Isa o dalawa? Isa. Bakit? Kasi ang langit po, 1, 2, and 3. May ikatlong langit po. When you say holy places, kasama yung tatlong heavens na iyon. Yung tatlong heaven na yun. Yung una, ikalawa, at ikatlong langit. Next question. So, inaamin mo, nakasama doon yung most holy place. Yes or no? Dahil ang most holy place ay face, face of atonement doon sa langit. At makikita natin si Kristo, hindi lang siya nakaupo na tamad, gaya mo. Nakatayo siya nung nakita siya ni Stephen. Okay, next question. So, ibig sabihin, kinukumpirma mo na hindi nakapasok, sabi mo kasi first, second, third. Kamo, nakapasok lahat doon si Kristo, tama? Yes, kasi nga po, makikita natin 10 days po ang inintay ng Panginoong Kristo sa pagitan na pagpasok niya sa inauguration at bumalik siya para ipakita niya lang kay Tomas na naipresent niya na ang kanyang sarili bilang Pontifex. Next question. Okay. Next question. So for confirmation, sinasabi mo na hindi talaga pumasok sa most holy si Kristo pero napasok niya yung tatlong langit. Pero hindi sa most holy. Tama ba? No. Bakit? Kasi po, hindi po literal na lugar ng most holy. Objection, moderator. Okay. Ang categorical kong question sa kanya ay tama ba o mali? Okay. Pakisagot po sa ayon. Okay, counter. Okay. Counter. Counter objection. Ang sagot ko po sa kanya, no, mali nga eh. Ayaw niya kasi pakikinggan, nagka-counter agad eh. Okay. So ganito, para clear tayo dito, ang sagot ni Brother Denmar ay mali. Yes. Okay. So, mali. Kasi ang tanong ko po, tama ba o mali? So dapat, yun ang sasagot niya. Hindi. Okay, so, ganito nga, negative. Kinaklaro ko kasi ang sagot niya ay mali. So Bro Denmar, proceed mo sa mali na. Okay, ulitin ko ang sagot ko ha. No, mali po. Mali po kasi po ang most holy place, yan po ay face nga po yan. Hindi yan gaya ng aparador na paniniwala noon ng traditional Adventist na papasok si Kristo diyan, Yan po ay face. Face of judgment. Hindi po yan katulad ng aparador. Ang investigative judgment ba ay para sa believers lang? Yes or no? No. Maging doon sa lahat 'yan, to know who is genuine, who has a genuine faith, Yeah. No further question, moderator. I object. May 1 minute pa. I object. Okay. So, with the wave na, Brother Denmar. So, ganito. Dito tayo sa ating negative presentation rebuttal ito. Brother Albert, meron ka bang prepare? Yung bro, ikaw na rin siguro. Para nakikita ko yung ko. Teka. Okay mga kapatid, shoutout muna habang naghihintay tayo sa presentation ng ating negative. At shoutout kay Brother Erwin de la Cruz. Siyempre na laging nandyan. Kay Gerald Sabala. Mamaya babasahin ko yung mga comment niyo. Kay M.A. Alfonso. Siyempre lagi-lagi yan sa akin mga kapatid. Kay Papa Jim. Ayan, kay Norberto Belano. Ayan mga kapatid. Send mo sa akin bro. Yung din sa bro, sa presentation ko kanina, yun din yung kasunod lang. Yung kasunod niya. Kasunod yun. May kasunod yun bro. Teka ha.
Okay. I see. Tama? Prepare ko lang. Ano na, bigyan mo lang ako na, wait, couple of seconds, inom ng tubig. Rebuttal presentation ito mga kapatid ng ating negative ni Brother Albert Hinkel. Prepare lang natin yung ating again, sa mga bagong pasok dyan sa ating live, ang ating debate ngayon is patungkol dito sa investigative judgment. Ang ating affirmative ay si Brother Denmar Santiago. Ang negative naman yung magbibigay ng kanyang rebuttal ngayon. Pinifix natin. Ito. Overlap kasi. Okay. Ayan, so 10 minutes bro. Your time start. Start ako? Yes bro. Okay. So, i-recap lang natin yung yung mga tanong ko sa kanya, no. Inubos niya yung oras siya doon sa tsadak. Oh. Wala pa pala. Kita dito sa Okay. Proceed bro. Ayan. So, magandang gabi po ulit, So, i-recap lang natin yung pangyayari ng mga tinanong ko sa kanya. Inubos niya yung 10 minutes niya doon sa tsadak na inagrihan niya na pabor sa akin kasi ang issue nga rito mga kapatid is whether kung ito ay ginagamit as cleanse katulad sa King James version na na-cleanse po doon yung katulad ng cleanse. Pero ang lumalabas nga po sa latag ko kanina, hindi naman niya natutulan na ito ay more on restored, no, na justify siya. Hindi, yung justify, pabor po sa akin yun. Ang kailangan patunayan kasi ni Denmar doon, dapat ritual do sa atonement siya yung ginagamit sa Leviticus 16, sa Leviticus, yung mga passages doon, paulit-ulit yun, puro tahir yun. Ang binigay sa atin kanina ni Denmar, may parallel synonymous parallelism daw. Meron daw synonymous. Pero tinanong ko siya mga kaibigan, naalala nyo, sabi ko, ibig pag sinabi bang may parallelism, therefore identical, hindi niya po mabigay sa akin kung saan niya nakuha yun. Ibig sabihin, arbitrary yun. Nagbigay siya sa atin ng isang katagang synonymous parallelism na wala namang basis kung saan niya nakuha. Para po linlangin po tayong manonood din. O yung mga nanonood din po sa atin. So maling-mali po yung arbitrary po yun. Nagde-declare siya ng sarili niyang kahulugan para mailusot niya yun yung sinabi. So therefore, kung walang basis, no, the one who asserts without any basis can be dismissed without basis as well. No? Yan po yung Hitchens razor na tinatawag na prinsipyo. Now, hindi niya rin in-address po yung mga nilatag ko tungkol sa Eric Booker, yung morning and evening para masakto yung 2,300 days siya, no, na hindi niya po sinagot yun, yung mga nilatag ko hindi niya po yun nasagot yan, Now, ngayon, ang sabi ni Ellen G. White sa White Controversy mga kapatid, the scripture which above all the others had been both the foundation and the central pillar of the Advent faith was the declaration, unto 2,300 days then shall be the sanctuary be cleansed. Daniel 8:14. Malinaw po, ito po ang foundation. Ito po yung sinabi ko sa inyo kanina na kailangan patunayan ni Denmar. Hindi po siya dito nag-ubos ng oras. Yung inubos siya pang oras, kampi pa sa akin na nagpapatunay na ito ay more on restoring into dating state, restored back to previous state, pero hindi nangangahulugan, meaning nun ay cleansing in the atonement sense. Hindi po. Ito ay arbitrary, wala po siya na ipaliwanag, hindi po niya. Ang ginawa niya lang, napansin nyo kanina, nagbibigay lang po siya ng mga points, basa-basa po siya, pero wala po siya hermeneutic process na ginawa kanina. Napansin nyo, binigay niya lang yung verse, wala nga siyang binasang verse eh. Napansin nyo sa presentation, wala pong ganon. So, ito po ang foundation faith ng investigative judgment na naipakita natin kanina na gumuho, ngayong gabi po, So, let me strengthen pa yung historical argument ko with precise document. Una, primary source evidence natin galing sa Maccabees, first Maccabees. May exact dates po tayo dyan. 1 Maccabees, 154. Nagsasabi na 15th day of Kislavia, year 145. Dito, nilagay yung abomination, Tapos, 1 Maccabees, nakikita na po ba sa screen? Yan, tama po. So, dito nilagay tapos 1 Maccabees 452 naman, 25th day ng Kislev naman, year 148. Dito nila ni-restore yung temple. Now,
kung i-convert natin yan yung Seleucid dating system to Seleucid kingdom kasi yan, ang result nan exactly 3 years po yan, perfect match doon sa 1,150 days na sinasabi ko kanina na 3 years. Hindi po katulad ng sinasabi po nila Denmark na 2,300 days tapos naging years. Hindi po ganun. Pangalawa, the scholarly analysis po confirms na historical interpretation. So, sa academic work na Book of Daniel, Composition and Reception, edited by John Collins, isang leading biblical scholar po, explicitly stated na yung visions of Daniel deal with the situation in Jerusalem in the times of Antiochus IV Epiphanes. Yan po yung sinabi ko kanina. Both the Tamid, yung Tamid po dyan, yung evening and morning, yung Eri Boker. No, and the abomination of desolator are to understood against this background. So, this directly contradicts yung any 1844 interpretation. No, malayo po yun. Now, pangatlo, living proof po na 2,000 plus years na po sineselebrate po ng mga Hudyo Hanukkah. Hindi po niya yan in-address din kanina, no, yung celebration niya. Nagpapatunay na meron ng historical fulfillment yung Daniel 8:40, hindi po 1844. Bottom line, may precise dates, scholarly agreement, ongoing celebration versus zero historical evidence. Kay Denmark kanina, wala po siya nilatag na gano'n. Na foundation nila to eh. Diba? So, kanino ngayon yung latag na mas malakas? Now, ito pa. Ngayon dito sa screen natin, asan ka na bro? Bro, asan ka? Pakiano mga bro. Sa screen. Ayan, sabi po, behind the curtain ay exclusively tumutukoy sa most holy place. Lahat po na makikita natin passage ang pag sinabing behind the curtain, ito po tumutukoy sa most holy place. No, yung behind the curtain po dyan. Okay, ina-establish muna natin to. Wala kasi makikita si Denmark na pag sinabing behind the curtain sa Old Testament, ito'y tumutukoy lang doon sa holy place. Wala pong ganon. Palagi po yan sa most holy. Hinahamon ko po siya, magbigay po siya ng ganon sa Old Testament na yun po tumutukoy sa holy place. Now, next slide please. Sabi po sa next natin, Rasha, ito makita nyo po yung picture po dyan. Ayan po yung sanctuary. So, dalawa po yung kortina dyan para makita nyo lang. So, yung labas po yung courtyard dyan. Ito yung unang kortina, tapos holy place po yung unang apartment. Tapos, susunod po holy place, nandyan yung kabanantipan, nandyan yung mercy seat, nandyan po yung presensya ng Diyos. Okay, yung God's presence is there, doon sa most holy. Next po natin, next. So, sa Hebrews 9:12 po, He entered once for all into the holy places, yung tinanong ko sa kanya kanina, tahagya. So, ang sabi po dyan, na-secure niya po yung eternal redemption. Ibig sabihin, balik mo nga doon, bro, makikita natin, pag sinabing holy places, hindi po yung sinasabi ni Denmark na inimbento niya, no? Nag-imbento siya. Pag sinabing holy places, itong dalawa ang holy places. Holy place at most holy. Pag sinabing holy place, ibig sabihin, nakapasok na si Kristo dyan sa Hebrews 9:12. Balik mo sa Hebrews 9:12. Nakapasok na siya dyan sa dalawang yan sa langit. Okay, nakapasok na siya dyan. So, doon po yung sinasabi. Kaya mali po si Denmark, pati yung interpretation. Sunod, next po. Next. Sa Hebrews 9:12, ito po yung patunay. Plural po yan. Ibig sabihin, sa most holy place po nakapasok. Next slide, please. So, sabi dyan, but into the second, yung referring to the second curtain, na nandun yung most holy place, yung high priest po goes. So, ibig sabihin, yung high priest ang pumapasok doon sa ikalawang kortina, yung most holy place. Doon po siya pumapasok. Tapos, once a year, not without taking a blood, ibig sabihin, palagi sa may dalang dugo, offers for himself and for the sins of the people. Next slide. Sa Hebrews 9:11 ito ba? Kinontra niya yan, may but when Christ appeared as high priest, pero high priest na, tingnan niyo po may parallel po rito parallel to sa high priest that enters the most high place. Sabi niya, Christ appears as high priest through the greater and more perfect tent not made with hands, that is not of this creation. Hindi katulad nung dito na meron tabing walang gano'n, hindi katulad daw. He entered once for all into the holy places bilang high priest. Naalala nyo na pumapasok sa most holy? Bilang high priest din, great high priest natin, pumasok sa holy places. So, hindi lang holy place, kundi sa most holy din. By means of own blood, securing an eternal redemption. So, yun po yung pagkakaiba. Most holy place and once for all. Next slide please. Ito po yung sinasabi naman ni Denmark kanina, para ipakita daw sa mundo na ang Diyos ay just. Pero tignan natin kung kailan yung sabi rito, whom God put forward as a propitiation by His blood to be received by faith. This was to show God's righteousness. Mukhang tama si Denmark dun Pero tignan natin maigi mga kapatid, because in His divine forbearance, He had passed over former sins. It was to show His righteousness at the present time. Sa panahon ni Pablo, hindi 1844. Para po sa SDA, sa 1844 po ito, buburahin nila yung pula na yan. Pero hindi sa present time ni Apostle Pablo, so that he might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Naipakita na pala ng Diyos yung pagiging just niya noon pang first century na. Hindi sa 1844. Next slide please. Next slide.
sa New English Translation, napakaganda pa yung propitiation na yan. Ang translation nila, mercy seat, ibig sabihin, si Kristo daw yung mercy seat. Si Kristo mismo yung mercy seat. Kasi ang meaning niya, yung mercy seat na yan, hilasterion yan sa Greek. Ang meaning niya, propitiation, atonement, at mercy seat. So, ibig sabihin, tayo ay naka-access na sa most holy dahil kay Kristo. Hallelujah! Yun po yung ibig sabihin no. Hindi po siya nag-antay ng 1844 katulad na sinasabi nila Denmark. Next slide please. Kaya nga po ang sabi ng mga scholar po dito po sa New English Translation, thus Paul is saying that God displayed Jesus as the mercy seat, the place where propitiation was accomplished. Kay Kristo po yun. Next slide please. Birana, okay. So, diyan po natin naipakita po natin na nag-fail po si Ginoong Nedbar na kontrahin yung ating po inilatag kanina sa aking presentation kasi ang kinakailangan po niya i-defend ay yung foundation Daniel 8:14. Hindi niya po nagbigay lang po siya, nag-ubos siya ng oras doon sa Tzadak at Nitzdak pero agree naman sa akin yun. Kailangan niya patunayan kasi doon na ginamit yung taher kasi hindi yung ginamit eh. Ang ginagawa niya, synonymous lang daw pero tinanong ko siya, hindi naman identical yung synonymous. Tapos di niya rin na-address yung Erevoker. Hindi niya na-address sila Antiochus Epiphanes. Hindi niya na-address yung lahat ng historical fulfillment at hindi niya rin na-address kung mga sinabi ko kanina sa Hebrews. Next question. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating negative. Dako tayo sa second cross ng ating affirmative sa negative. Brother Denmar Santiago ng SDA, 7 minutes para sa yung second cross. Your time start. Okay, so are you aware, kasi sabi mo, si Antiochus Epiphanes ang fulfillment ng Daniel 8:14. Are you aware that it is theorized by the Catholic order called Jesuits, what they call preterism? Are you aware of that? Yes or no? Objection, moderator. Objection. Ang objection ko, magtanong po siya doon sa inilatag ko, hindi dahil sa kung ano ang theory ng mga Catholic. Ang layo nun, hindi ko naman sinama yung Catholic dito eh. Ano makaugnayan ko sa kanila? Okay. Counter objection, meron ba? Counter, binanggit niya po kasi si Antiochus Epiphanes, no? One of the interpretations of the prophecy is yung preterism. So, ginamit yung preterism. So, I am asking or questioning the negative side about his awareness doon sa historical approach ng preterism. Okay, so sa akin tinatanggap ko yan at pasok yan sa na papasok naman sa pinag-uusapan, Robert. So, pwede kang sumagot ng 10 seconds or doon sa 20 seconds. Hindi ko nga po nilatag, moderator eh. Para sa'yo, pasok sa? Oo. Okay, 10 seconds ako, sige. Proceed. Okay, so hindi ko nga po siya inilatag, wala naman ako ugnayan sa mga Catholic. So, I think mas ma-appreciate ko kung magtanong siya doon sa inilatag ko talaga. Next question. Next question. Okay, so hindi ka aware na yung preterism interpretation of the prophecy is originated to Jesuits. So, hindi mo alam. Yes or no? Objection, moderator, again. Okay, objection. Same objection, hindi ko sinasabing hindi ko alam. It's just that wala yung kaugnayan sa latag ko. Wala kaugnayan Catholic, wala kaugnayan ng mga ibang relihiyon. Ang pinag-uusapan natin is whether or not investigative judgment is biblical. So doon ka magtanong. Bro Denmar, counter objection. Counter objection, Mr. Moderator. Okay. Ang counter objection ko ganito, ang tanong ko po ay categorical. It's either mag-pass siya or mag 10 seconds lang siya kung hindi niya sasagutin. Okay, so same judgment dito mga kapatid. Niisip ko pa din yun na pasok sa pinag-uusapan at I think perong gustong yung ating affirmative dun sa kanyang tanong. At nadinig ko din na 10 seconds yung sasagot. Yes, same judgment mo, di ba, moderator? Proceed. Okay, same lang din. Hindi ko po siya, wala pong kaugnayan ng Catholic theory dito. Kahit kanina pang, kahit kanina theory, wala pong kaugnayan dyan. Mas mag-address po siya doon sa mga nilatag ko. Next question.
Okay, iwanan kita dyan. Dito sa tsadak, yung word na tsadak. So, dito sa word na tsadak, you don't take it literally, right? So, pag sinabing tsadak, it is to justify, to cleanse. Tama ba? Yes or no? Hindi po ako agree doon sa no. Hindi po ako agree doon sa cleansing. Agree po ako doon sa justify. So, hindi ko po alam kung alin po talaga yung tinatanong mo sa dalawa, pero yun po yung sagot ko. Next question. Okay. So, kung agree ka doon sa definition na justify, okay, kung agree ka doon sa justify, saan pong setting yung justify na binabanggit po ninyo? Saan pong setting yan? Ay, madali lang. Mukhang hindi ka nakinig sa presentation ko kanina, Ginoong Santiago. Doon po sa nung nag-revolt po si Judas Maccabeus po, ni-restore niya po yun sa dati. Restored to the right state. Sa ESB po, basahin niyo po. Yun po yung latag ko, mukhang hindi ka nakinig kanina. Next question. Okay. So, next question. Kung hindi siya literal, it may be a spiritual justification. Gaya nito, no? Na pinakikita ko Sa sa... moderator. Wala po akong sinasagot sa kanya kung literal o figurative. Wala po akong ganun. Binibigyan niya po ako ng isang bagay na hindi ko sinasabi. Okay, affirmative. Counter, Meron ba counter. counter? Okay, proceed. Oo, counter. Hindi ko pa nabubuo yung tanong ko at wala akong pinabagit na figurative, Mr. Moderator. Okay, so... Pero po moderator, literal sabi niya. Okay. So, ganito. Again, ang judgment ko dito, any observation dun sa nagtatanong, kahit pa nagsasabi siya ng totoo or nagsisinungaling siya dito, tinatanggap ko pa din yun as a valid question, ha. So, kahit para sa kabila ay hindi mo sinabi yun. Bro, then, proceed ka bro continue ka bro sa pagtatanong. Time show. Agree ka ba na ang definition ng tsadak, no? Ang definition ng tsadak ay to be justified in one's plea by witnesses by acquittal. Agree ka ba diyan sa definition ng tsadak na yan na binanggit ko? Yes or no? Clarification, moderator. Time stop, clarification. Proceed. Gusto ko pa malaman, ano pong dictionary niya po yan nakuha? Okay, ito po. Ika-clarify ba? Ito po, ika-clarify po. Ito po. Proceed. The New Brown, Driver, Briggs, and Gesenius Hebrew and English Lexicon. Yan po yung aking gamit po. Okay. Brother Negative, ready ka nang sumagot? Hindi, gusto ko kasi malaman kung legit ba yung dictionary niya eh. O basta yun lang yung sinasabi niya, yung hinanap mo na dictionary. Sige, pakiproceed, pakiulit ang tanong. Okay, ulitin ko. According dito sa definition ng The New Brown, Driver, and Briggs and Gesenius Hebrew and English Lexicon, ang word na cleanse or tsadak, ang ibig sabihin is be justified in one's plea by witnesses, by acquittal, by condemnation of the opponent. Agree ka ba dyan? Yes or no? Disagree po ako kung ito ay kaugnay po sa Daniel 8:40 kasi ang malinaw po rito, ang sabi po shall be restored to its rightful state. Hindi po cleansing, ito po ay rightful state. Restored to its rightful state. Next question. Okay. So disagree ka dito na number 2 definition niya is to be justified. So disagree ka dito. Kino-confirm ko lang ulit. Yes or no? Iba po yung tanong mo ngayon, yung justified, agree po ako dyan, kasi ang meaning po ng justified na yan ay sa ESB nga na restored to its rightful state. Hindi po yan yung cleansing na meaning ay atonement. Next question. So, to be justified in one's plea by witnesses by acquittal. So, it is settled in a courtroom or in a trial. Yes or no? Disagree ako na no. Hindi po yan yung tinutukoy sa Daniel 8:14 kasi ang tinutukoy po rito ay yung shall be restored to its rightful state na ginawa po ni Judas Maccabeus. Next question. Okay. Next question. Okay. Kini-question mo etong ating analytic concordance of the Bible, yung synonymous pa rin. So, aware ka ba doon sa Hebrew poetry? Aware ka ba doon? Yes or no? Clarification mo dito. Napakarami ng Hebrew tukuyin. Okay. Just example, kasi clarify ko po.
Okay. For example, chapter 19, clean, tahor, enduring forever. The of the Lord are true. Sadak, all. So ano po yun? Yun lang yung clarification. So, aware ka ba sa Hebrew 3 na meron synonym? Creator. Ganun pa rin. Kalasi pa rin siya. So, patunayan niya mo nga muna na meron nga muna ng synonymous parallelism. Kanya nga ako ng basis. Kapag nagtatanong, saan mo nakuha yan? Ibigay mo muna na merong synonymous parallelism at ano other definition no, bago mo ko tanungin. Maintindihan yung tanong mo kasi Okay. Counter objection or magre-replace. Okay, counter objection po, Mr. Mo. Po yan sa Jewish literature. Kaya ko siya tinatanong kung aware po siya sa Hebrew poetry. Okay, no? okay. So, doon ko po yan. Okay. So, ito, this is aware ba siya? Yung content niya ay even pa ito bila ay or kung ano observation gagawin moderator. The genre of sound. Kailangan mo na patunayan sa yung synonymous parallelism basis siya. Sinabi mo, pakita mo sa ayos mo na. Okay. Question ko. So, since this is a popular argument that omniscience, no? So, if God is omniscient, alam na, no? Agree tayo, both we agreeing that God is omniscient. What is the reason that God asking Adam where his Eve, no, doon sa Garden of Eden after the fall? Hindi niya ba alam yun? Sagot. Nung tinanong ng Diyos si Adam na where are you, hindi yung kailangan niya na mag-imbestiga kasi alam niya talaga yung nangyari. Tanong yun para hikayatin si Adam na umamin. Wala namang record book sa Genesis 3. Kaya hindi ito kapareho ng investigative judgment na sinasabi ng SDA na nagsimula pa noong 1844. Kaya maling-mali talaga yan eh. Next question. Okay, so, pero, nagtatanong pa rin siya, nag-iimbestiga pa rin siya at the time. Yes or no? Yes, nagtatanong talaga siya, pero again, not to show that he doesn't know it, or nag-iimbestiga siya, kung hindi ito yung pagpapakita nga na alam na at iniimbita niya si Adan na umamin. Pero hindi ito yung sinasabi mo na nag-iimbestiga ang Diyos, in a literal sense. Kaya mali talaga investigative judgment. Okay, so nag-iimbestiga siya, nag-iimbestiga siya in figurative sense, yes or no? No, I don't see it as investigative in a figurative sense. I see it as omniscience of God in a figurative sense. Next question. Okay, no more question, Mr. Moderator. Haba pa, Okay. oras ah. Okay, so Bakit? Ilan pa ba yung oras? 30 seconds. Ilan pa ba yung oras? Oh, wala na, okay na. 30 seconds. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang second stage ng ating debate. Siyempre, shoutout muna again sa lahat ng nasa loob ng ating platform. Nandito si Noel Perfecto ng Roman Catholic Church, si Brother Mark Umbao, si Marty Sintino ng Pretty Riz, si Jaime Abalos ng MCGI, Reuel Celebra ng Seventh Day Adventist, Sispo ng DSM, Pastor Baler Polanco ng End Time Church, Sister Malu ng In Defense of the Truth, Pastor Rosendo Carino ng Born Again, at Maria Desena mga kapatid ng Born Again, kay Robert Villarin ng Roman Catholic Church. Dito din sa ating nasa live mga kapatid, nandyan si Norberto Beliano Jr. Irwin, napakababaw naman ang unawa mo sa cleansing of the sanctuary. Sino ba ang subject dyan na i-cleanse dyan? Malinaw naman ang halimbawa ng yung Mikipur, Pfizer Rose Cloud. Kailangan ng investigation to see that the judgment of God is fair. Shoutout din kay Maria Desena, wala talagang palya Kuya FP. Shoutout din kay Erwin de la Cruz, inamin na pareho sila ng latag ng Shadak ng kalaban niya, na pabor sa kalaban niya, hahaha. Shoutout din kay Julius Traya, the sanctuary shall be cleansed. At kay Roderick
Balmaceda, wala kasing alam. Shoutout din kay Arnel Cueco, patapusin mo na kasi ang nagtatanong. Shoutout din kay Alfred Esparcia, di naman pretty si Albert, futurist naman siya. Unnecessary yan, ay nako. Shoutout din dito kay as Jeffrey, sabi niya born again pala to kaya mababaw ang explanation. Shoutout din kay Imer Madena o Madenia. Albert Hinkel, naku, simple ng tanong, ano ba ang nagawa mo para ikaw ay hatulan ng Diyos? At Rani Peralta, sabi niya anong funny doon? At shoutout din kay Gerald Sabala, SDA sektang daghag. Hindi pwedeng abanggitin to. At Papa Jim, best friend, shoutout. Ayan, shoutout kay Norberto. Wow, panalo mo bro Denmar sa mga sagot ng biblical presentation. At sabi ni Erwin de la Cruz, cleansing of the sanctuary, yan doktrina nyo Denmar, hindi ng believers, patawa ka. Ayan. At Rani Peralta, panalo pa rin si Albert. Ayan. Maria Decena, reformist ako kuya Rasha, hindi born again. Tuwa kapatid, dako tayo sa final conclusion. Mauna dito ang ating negative. Bilang negatibo sa investigative judgment is biblical. 5 minutes bro. Albert, your time start now. Mga kapatid, ang tanong natin ngayong gabi ay simple lang. Totoo ba na biblical ang investigative judgment na turo ng SDA? Kasi kung hindi biblical yan, ibig sabihin mali ang foundation ng kaligtasan na na-receive nyo. Ang nakita ko na approach si Ginoong Santiago kanina, no, pinilit niya yung Bible na mag-fit doon sa doctrine nila instead na gumawa ng doctrine based sa Bible. No, yan ang fundamental na pagkakamali eh. Nagbasa lang sa ng mga verse, nagbigay verse, pero hindi niya ginalaw. Dapat yung Bible sa atin ang katotohanan, hindi tayo mag-dictate sa Bible kung doktrina natin. Ano ba ang responsibility ng kapatid natin tonight? Simple lang. Totoo yung Daniel na foundation nila 4 at 7 list, hindi lang pwedeng interpretation kundi batay sa evidence. Just make sense lahat ng kanina. Affirmatibo, hindi niya na-explain bakit ginamit ni Daniel yung maigi. Ang sinabi niya po doon, may synonymous parallel din siyang basis, hindi ibigay sasabi niya, galing. Hindi niya kasi talaga yun. Basta may isagot sa akin. Wala talagang cleansing doon, kundi nistak po talaga ang ginamit doon, justified ang paggamit po. Hindi niya na-justify kung bakit ginawa niyang years yung days kahit walang biblical basis yung doon sa evening and morning. Hindi niya ginalaw. Pansin nyo? Address yung historical na si Epipanes. Ang tinatanong niya lang sa akin, alam mo ba na theory na Katoliko? Yun lang. Tanong lang siya. Hindi yan na-repute yung clear ng Hebrews sa pumasok na si Jesus ang most solid. Gumawa lang siya ng invento na daw yun. Wala din solid basis. Mga kapatid, hindi po mali to. Ito ay requirement sa kapatido affirmatibo para ma-prove niya yung case night. Sadly, niya po yung nagawa. However, naging successful po ako sa pagpapatuloy ng doctrine na yan. Ipinakita niya talaga ang interpretive word na nita her ang na-cleansing, justified. Kampik sa akin pag-justified. Na sinasabi ni Daniel Horn ang nag-sanctuary, hindi yung mga believers. Pinakita natin na ito sa 167, 164 BC, exact natin. Ito ng Book of Hebrew, yung two-phase ministry niya. Lahat ng ito ay clear sa grammar at yung investigative judgment kasi binabawal. Instead na Kristo para sa kasalanan, naging namatay si muna, may exam pa. Si Jesus kaya sa akin na walang hanggan. Sentensyan mga kapatid, magkakaroon ka after walang ganun. Tanggol ni Ginoong Santiago, hindi na pero na nag-aalis butan. Sa doktrina niya, ang kordero na nakasalanan sa langit. Ba't ganun? So, ikaw na nanonood, pumili ka. Investigative judgment na interpretation sa Bible. Aral na masusi ko
na may hermeneutic, pumili ka na nagbibigay ng mensahe na nagbibigay ng kasiguraduhan. Sabi ang evidence mismo si Ginoong Santiago na hindi na-establish ang biblical na negative judgment doctrine. Successfully kung unbiblical ito sa interpretation ng Daniel 18. Kapag burden of proof mo successfully na defend nyo po evidence, natural, basahin nyo mismo yung sa context niya. Hebrews nang wala assumptions, kapag ginawa nyo, kita nyo yung simple message by grace in the complete work. Yan ang Biblia. Hindi kailangan ng mga complete na nag-cause ng uncertainty. Investigative judgment, sure, ang ay hindi natatakot na exati ng doctrine na ito at hindi ito kaya ang ay unbiblical. Tatapos ang conclusion dito na fix ko lang, bro. Okay na. Matib sa investigative. Good evening. So, nakita nyo nakita natin ito. Kay Macabeo QC paper. Hindi po kasi alam yung gabi. Alam niya or hindi. For us, so, mga ito po yung the futuristic ang isang Jesuit Rivera. Naman Jesuit Alcazar, no? Dispensationalist, no? Kung saan yung fall of Jerusalem, pagan Rome in the battle struck the beast on page 7. So sa Henry of English part 2 very 50 system, no? Futurist ay si Rivera kung ito found yan, no? Si Jesuit Alcazar, ang tawag nila dyan formation. Ipamali ang inquisition kay ang na hindi siya, no? Ano ang ginawa nila, no? First by the personification of the papacy with to counter is, no, mga ilalagay nila yung, no, it's still in the future doon sa paraan kay Antiochus. Pero po, mga kapatid, spirit of ang kaibigan natin born again. So ngayon, mga kapatid, no, sa so ito mga kapatid, Grisha sa word ito sa ating fundamental beliefs, mga nakalagay din sabi ni Albert, and yan, no? So the different phases, no? Yung the cleansing of the restoration, nandito po lahat yan. Explanation ng Daniel and yung sabi natin kanina, nandito po lahat yan sa ating fundamental beliefs. However, hindi nga po talaga aware yung kadebate. Amin yan na ang justify means that is
setting trial, no, to justify according dun sa ating definition na ibinigay sa kanya kanina, base doon sa dictionary na ini-present natin. And he agrees with that. No, justify talaga ang ng chat na translate ang King James Version tense, no? So po ay dinefine ng dictionary na justify, no? So in order for the save to justify ay nagka-trial in heaven. The witness indicator na natin doon sa 5 na poste. Therefore, so tayo po ang poste na one question. Ano po ang ngayon? Ang Daniel 18 ginamit ito na siya justify. Ang sagot yes, and I agree. No, doon pa lang tapos at kung gagamit siya for, alam naman natin the Adventist, syempre pa ng iglesia. So wala akong ibang sasabihin niya kundi no, therefore it is able for him to testify for Albert's case. Therefore na itutol. Okay, guys, po sa inyo lahat. Tatapos ang debate natin between Seventh-day Adventists and Born Again Church mga sa katawan ni Brother Santiago at Albert. Ang ating live, syempre yan ang tayo magpasa ating mga manonood, makakapanood pa nito sa ating Facebook and YouTube channel kung saan man ito mare-review at download, no? So na si Brother Bro, pasalamat ka muna, bro. Okay, maraming salamat unang-una sa Diyos, no? The divine and three beings in heaven, the Father, the Spirit, papuri, is actually at gayon din mga kapatid tayo sa Satanas para i-allow to have debate here in the kay Brother Rash, non-SDA manager and moderator, isang moderator ng debate sa Pilipinas. Maraming salamat po, and then siyempre sasalamatan natin yung piling theologian. Mabuti na lang ako ay certified theologian. Piling theologian, Brother Albert Hinkel, yung ating best friend dito sa Debaters Convention, no? And gayon din mga kapatid, special mention mga kapatid, ang Seventh-day Adventist Church po dito sa edition na ditong ito prophecy ni Ellen Sabat, no, yung seminar na ibinigay sa kanila as seminar dito po sa Ilo. So ang inyo po ay nandito institute dito po sa Haro Ilo, mga kapatid. Tayo po iuwi naman Monday evening, so I am pleased to please include me in your prayers and my back to mga kapatid. Huwag na ma-delay sana yung mga kapatid. Isa lang ako dito sa room. At it is depressing na wala akong makausap. Anyway, nagpapasalamat tayo sa mga nanonood at sa ating patuloy na sumusuporta sa atin, lalo na sa Advent Biblical International Ministry, at lalo sa aking mentor, Dr. Rocky Tulog, at sa aking partner in crime, Brother Fernando B. Camacho Jr., at sa aking partner in ministry na aking taga-awit, yung ating kapatid na kasama natin sa ministry, na kalimutan ko, si Brother Felix Amon. Ayan, muntik ako pa makalimutan. So yun po, patuloy po kayo sumampalataya sa misteryo ng palataya. Si Jesus ay namatay, si Jesus ay muling nabuhay, at si Jesus ay muling balik sa wakas sa panahon. Kaibigan, kayo'y maganda na. Maganda na dahil ang ating Panginoon Kristo malapit. God bless.
lahat, muli po ang inyo pong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago. Okay, thank you din, Brother Denmar. Dito din tayo kay Brother Albert, bro. Pasalamat ka, bro. Ay, maraming salamat po sa ating pong Panginoon tagapagligtas na si Jesucristo at ating pong moderator, our good moderator Rasha, my good friend, my sparring partner si Denmar. Maraming salamat sa paghamon mo sa debating ito. Maraming salamat po kay Ginoong Erwin de la Cruz, shout out. Maraming salamat kay Pastor R.A. Fuentes, kay Brother Obidos, maraming salamat po. At binabati ko po na maraming salamat po sa mga kasama namin sa DevCon at maging po sa mga sumama po sa amin dito po sa debating ito, sa mga nanonood po. Maraming salamat po. No, hindi po kami magkaaway ni Denmar. Magkaibigan po kami ni Denmar. Pero ito pong bagay na ito ay napakahalaga pong topic na dapat talaga mapag-usapan ng formal. And so, I believe I have given my all, and ang goal ko lang po ay ang maluwalhati po ang ating po Panginoon, at kaya po tinanggap ko po ang hamon na ito. Ang papuri po ay sa ating po Panginoon. Maraming pong salamat. Good night po sa inyo po lahat. Okay, Rasha TV, gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at ating mga sponsor at naniniwala pa din sa ating pagmamoderate, no? So, please subscribe yung ating YouTube channel, Rasha TV, dahil merong ilang nanonood dyan, at yung ating recording nandyan din. At dito din sa ating Facebook, mga kapatid, please follow me. Huwag na kayong mag-add dahil puno na po yung aking friend list. So mga kapatid, kung gusto yung sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito, ay pwede nyo akong i-PM, mga kapatid, at titingnan natin kung pwede kayo mag-usap. Basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran at kondisyon ng ating mga debatista. So mga kapatid, again, shout out sa lahat. Maraming salamat sa Debaters Convention. At yun, this is Admin Rasha ng Rasha TV, and we're out. Fernando Baeza Camacho Jr., a name we hold dear, serving God faithfully year after year, a beacon of hope shining ever so bright, guiding us forward with all of his might. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore.